tayo sa magandang weather. Saka syempre sa mga project din po natin kagaya ng excavation dun sa Facebook. Tsaka yung additional na concrete topping dun din sa second project natin. Pasok si Kuya ngayon eh. Kaya maraming salamat kay Kuya. Completed panel installation. Hey, shoutout po kay Sir Jeff Mitch. Ayun, hindi na natin kayang remedyohan yun. Si primer, ito yung existing na yero na inabot namin. Pinaka-downspout na yan. Tapos binago na namin yung location ng down. Coating pa lang to, meron pa tong second coat. Kasama na po yung mga yero, namin, mga kapal, yung flash. Nakaraos yung ating video. Good morning sa mga client owner natin. Yan, balik po tayo rito sa project natin na Angeli dito sa phase 3. Yan, balik kahapon, nasabi ko, meron pa po tayong extension na 1 day dito para sa interior ng 36 square meter up and down. So may mga tinuturo pa po tayo rito. Yan. Si Kuya Rigor nandito po yan. Kuya Rigor, good morning. Good morning, Kuya Rigor. Insekto to, insekto. Insekto. Oo, ano ng insekto? Natanggal naman ba? Ito, papahiran ko. Kailangan talagang i-retouch na. Kailangan tahiran talaga eh. Ayan, bali may mga tinuturo pa po ako rito kahapon. Tapos dito rin, samba. Nagbigay na ako ng punch list kay Kuya Dindo. Bali si Kuya Dindo pa rin po rito simula umaga hanggang hapon. Ayan. Abangan nyo mga karos yung mga nagtatanong sa amin tungkol po sa details ng aming renovation dito. At syempre kung magkano po yung naging gastos ni client owner. Yan, tapos may final retouch pa sila Master Batang dito sa mga ginawa po nila na aluminum. Yan, may mga retouching pa po sila dito. So sa ngayon, abangan nyo na lang po muna. Meron pa naman po kaming gagawin dito, itong harapan. Lalagyan po namin ng pansamantalang gate po yan na mas matibay po dito sa ginawa ni client. Okay, let's go. Tara. Ayan, si Kuya Dindo, papunta na rin ta. Kuya Dindo, good morning! Good morning ko! Ayan, punta muna tayo sa phase 5. Good morning sa mga client owner natin. So ito na po yung mga nagagawa rito. Bali, bawas tayo ng tao rito. So si Bilog at saka si Adonis gagawa po dun sa phase 3. Gaya na nabanggit ko sa intro. Good morning Kuya Sandy. Good morning. Kuya Boy, good morning. Kuya Richard, good morning. Ayan na. Tiling tayo na sa taas. Hindi, tapping. Tapping, concrete tapping dito sa sa slab. Sa'yo Kuya Boy. Electrical. Dadali sa bilog. Langkado. Ay, trinangkaso. Pag-uwi nga po, nahanip ko nakatalokbong. Mukhang hindi na maganda yung pakiramdam ng kahapon, no? Sabi ni Adonis, tamanan ng katawan. Tapos pala yung mata. Mamaya dadaan na lang ako sa inyo, Kuya Boy, kung makadaan ako, ha? Takot ang halira na. Sige, bibisitahin ka. Ito yung... Pilainom ko nga kagahapon ng gamot. Pilay naman niya na agad ng gamot. Ayan, may sakit si tawag dito, si Bilog. Sila pa naman po sana yung gagawa sa phase 3. Andun na siya doon eh. Kaya ba happy birthday pala? Kala mo nakalimutan ko ha. Ano na ako, 1 year, 2 weeks. 1 year and 2 weeks ka na. Nag-umpisa ka dun sa black and white sa phase 4 eh. Di ba yung unang project namin? Una. Happy birthday kay Kuya Boy. Yan. Thank you. Yan. God bless Kuya Boy. More birthdays to come pa. So, electrical po na rito. Then, ito po yung mga nagawa rito. Si Bilog yung nagtibag nito kahapon eh. Yan ang kalaban lang talaga namin dito dahil kahapon gumagawa kami rito. Tapos wala pang bubong to. Siyempre, nababasa yung mga workers. Tsaka usong-uso po talaga yung trangkaso ngayon. Kahit nga po kami, ilang beses kong dinala sa hospital yung yung dalawang anak ko noong nakaraan. Oo, hindi. Kasi pag nagano naman dito Kuya Boy, di ba? Pag nag-case kami, damay to. Dito ka na magpapalusot. Wala kang muna gagawin dyan. Pati dito sa CR. Yan lang, oo. Kinancel kasi ni kinancel ni Madam yung yung mga additional pa na ipapagawa niya sana. Oo. Di ba Kuya Boy dito yun? Yung ginawa mo, di ba dito yun?
Dito yun kasi tatakpan natin to ng bar counter. Yan. O, sige. So, dito po yun. Dito. Yung ginagawa ni Louie. Ayan. Lilipat ko na lang. Lipat mo na lang. Madali lang naman po yan. Ayan, lilipat na lang yan sa kabila. Tapos dito, kamusta yung waterproofing natin dito? Inulit nyo ba, kuya? Ayos naman. Ayun, kapag waterproofing na. Tapos ayan, kaya may tubig po dyan. Yan yung iniiwasan natin. Yan yung tatanggalin natin. Tanggalin muna natin yan, then i-concrete topping na po namin yan. Hanggang dito. Tapos kahapon, nakapag-apply na po kami ng flexiband dito. Yung dala-dala ko kahapon. Yan. Yan, additional concrete topping na. Huwag lang pong uulan, no, Kuya Richard? Huwag uulan. Kanina, medyo maaraw na eh. Sana maaraw na. Yan o. Ganyan na naman. So, concrete topping tayo. Then yung magiging klibe nito, yung flooring niya. So, nakaklibe na yung papunta ron, tapos papunta dito. Dito yung pinaka floor drain natin. Ayan. Apya. Bali, tatlong project yung ginagawa natin dito sa Phase 5. Yan yung pinuntahan natin kanina. Tapos nandito yung bagong project natin sa pinakadulo, sa may Block 20. Yan, update muna tayo. Pangatlong araw. Jericho, good morning. Morning po. Morning. Bali, dito nga po pala, dito na muna namin tinambak yung mga ano namin, yung mga lupa. So para iwas trabaho na rin din po doon sa gilid, dito na muna. Total naman na lagi naman po natin pinapahakot. Nangangalahati na nga po pala to. Pero hindi naman po lahat yan ay ipapahakot natin. Ayan, nangangalahati na siya. Nahakutan na po kahapon to ng isang elf truck. Yan, kaya mapapansin nyo rito malinis. Tapos dito naman po kami maglalagay po ng ating mga buhangin, graba at saka hollow blocks. So sa loob, wala muna kaming ginagawa muna rito sa loob. Hablos dito muna sa labas. Vincent, good morning. Good morning. Kaya ikatlong hukay na po to. Tapos meron ng palaisdaan, no? Kaya may palaisdaan. Umula kasi na malakas kahapon. Tapos ngayong araw, si 4.5 na meters simula po doon. So dito po siya. So hindi siya mapapagitnaan ng dalawang bintana natin kasi ito po isa 18 square meter. Angelic kasi siya, Angelic. So ito yung pinakagitna. So dito natin yan ilalagay. So meron pa isang hukay rito. Meron din dito. Meron pa dito at saka dito. Jericho, ang ginagawa namin dito, isang buo na siya. Isang buo na po. Oo, wala na siyang ganito, no? Oo, kasi ano na eh. Dikit na po. Dikit na kasi, na. Ayan. Isang buo na yan kasi 1.2 and 1.2 almost ano na, almost magkadikit na dahil 2 meters lang naman po ito. Bigyan lang po kami ng isang linggo sana na magandang weather. Ayun, nagbabadya na naman. Ayan na, para may pagpatuloy namin to. May tayo namin dire-diretso. Dito tayo kay Louie. Louie, good morning. Good morning. Ayan, accessories na, no, Louie? Ayan, bali titingnan ko, Louie, kung may LED wall mirror na. Papakabit ko na rin. Tapos bibilang ko muna to ng 3 gang. Meron. Meron na ba dyan? Pinaklas ko lang po kasi. Okay, o nga pala. Meron na nga pala. Ay! May disgrasya pa. Meron na pala. Dilipat na ako pataas ko doon. Sige, sige. Si Bilog nga pala, hindi nakapasok. May sakit daw. Oo. Dilipat yung lababo doon. Sige, sige. Doon sa sa ginagawa nila Richard. Tingnan ko muna sa bahay, baka may LED wall mirror na ako. Tansyado naman na natin eh. Uli na lang natin. Pagka nalagay na yung vanity. Parang maning mahaba pa. Oo, sa bagay. Kasi ang diskarte ko sana, kada area para tapos na. Bali ito lang naman po kasi pipinturahan dyan. Para tapos na sana. Kaso nga lang, hindi rin yan natin basta-basta pwedeng madaliin dahil may ano pa rito, hanging cabinet, yung sa vanity, ang paglalagyan ng basin. So doon kami kumukuha ng sukat kasi medyo mahaba po yung ating lavatory faucet. Medyo mahaba po yan. Para maiwasan po natin na masyadong dikit na yung mirror at saka yung faucet. Or mas natabo na po ng faucet or mas natabo na ng faucet yung wall mirror.
So pwede naman yun, huli na. Ayan. Kabit na ni Louie, may shower set na, may towel holder na. Tapos ito nga pala, meron pa isang accessories yan eh. Alam mo na kung saan nakalagay yun? Dito. Yan, dyan. Dyan na yan. Sa phase 4 naman tayo. Dito kinakabahan pa rin ako kasi ganyan pa rin yung weather. Tapos ang project naman kasi natin dito, front and back extension, syempre more on plastering. Malapit na matapos to. Yan yung structural finish natin, malapit na matapos. Bali second phase na tayo, yung roofing na yung pagkatapos nito. Yan, bati muna tayo. Ricky, good morning. Good morning, boy. Ayan yung mga poste natin. So sa poste, naka-eskwalado na kagad siya, plastering kasi wala naman po siyang tiling. So ang finish nito, pintura, skim coat, pintura. Pagka ganito po ang finishing namin, ang ginagamit namin dito, Acrytex primer para matibay. Tapos sa cladding, yan nakikita niyo hollow blocks na yan. Yan, may deco stone po yan pati rito. Yan, babatiin ko si Kuya Ronald. Happy birthday po. Good morning. Good morning Kuya Ronald. Yan, bali more birthdays to come pa po. God bless, Kuya. Ayan. Ayan yung bago natin kasama rito. Bali, skilled worker po siya. Yung bagong kasama natin. Good morning, Bin. Good morning. Good morning, boss. Yan, bali, medyo madidelay yung kisame natin. Naka-ready na po sana lahat. Kaso nga lang, may pahabol tayo rito. Yung may aircon po kasi to dun sa dulo, sa extension. Then dito pa dadaanin yung copper tube. Yan, bali, humingi tayo ng pasensya kay Sir Jan nung... Kailan ba yung kahapon o nakaraan? Nakaraang araw. Pupunta sila rito pero hindi na ituloy yung pag-i-install. Bali meron silang kasama na hindi kabisado yung mga pamamaraan na ginagawa namin dito. Kaya nangyari, pagpunta nila, hindi na ikabit. Yan, nahingi tayo ng pasensya kasi masyado busy tayo. Kahapon lang pala yun. Kahapon. Oo, kahapon yun. Oo. Nadaanan ko sila rito kaso nga lang may dinaanan tayo pagbalik natin. Ayun, wala na sila. So dito kasi natin pagagapangin yan hanggang papunta rito. Dahil back to back extension to, so saan naman po gagapang yung overflow ng aircon at saka saan naman gagapang yung copper tube kung hindi dito lang, dito sa area na to. Siguro pababalikin na lang po natin sila kapag may roofing process na to o kaya may bubong na. Or pwede naman kasi kahit ganito pa lang. Wala namang kaso. Yan, bali si ano yata, si Loreto. Pagkakasama na nila si Loreto, yun na yung gagawa. Yan, shout out kay Sir Jan sa mga gusto nga po pala magpagawa ng kung gustong maghahanap ng aircon at saka ng installer, ito. Yan, follow nyo po siya dyan. Yan, mabait pong kausap yan si Sir Jan regarding sa mga installation at saka sa unit. Yan, nagbibigay ng discount. Ay, tutuloy lang po nila rito yung plastering. Ay, hindi, explain mo eh. Para maganda isa. Alright. Sige, sige ba? Binalikan ko nga pa pala yung project namin dito sa phase 3. Yan, nag-voice over na lang tayo kasi malakas yung video, okay. Yan, nakapwesto na uli si Kuya Dindo rito. Mapapansin nyo yung mga tinuturo ko sa kanya. Yan, isa-isa niya na pong inaayos at nililinis. Si Kuya Rigor nga po pala, itong pintuan ng cabinet, binuo niya po yung pintura uli rito. Bali, pininturahan niya uli yan. Tapos pumunta sila Master Ryan dito, inikutan na ng silicone yung pintuan ng CR sa taas at saka binuo na rin po ni Kuya Dindo yung kornisa rito. Bali, retouching paint po yung ginawa niya. Sa tagal din po kasi niyang napinturahan to noon, medyo nagluma na. Kaya ayan, pininturahan niya na po. Nasa phase 3 pa rin tayo dito sa second project namin. Ayan, bali kahapon, isa to sa mga naging topic natin ng umaga. Yan, aayusin po natin yung mga problema rito. Baka meron kayong ganitong klaseng senaryo. Ito yung isa sa mga pamamaraan na ginawa po namin. Yan, Adonis, good morning. May sakit yung partner mo ah. Bali, naglagay po kami ng trusses dito. Ayan, sa makikita nyo, naka-roofing trusses siya. Para matakpan po natin dito yung may problema. At saka hindi na mamahay yung tubig dun sa existing slab nitong TNB. So ito po yung ginawa namin. Una, pinag-ano po natin si Adonis dito kahapon. Pinasintadahan po natin yung paikot.
para magkaroon po tayo ng sandalan ng ating mga tubulars. Yan po yung gagamitin natin para pamakuan po ng, ng bubong. So sa long span, 0.5 flashing, 0.5 na yung mga ginamit namin, yung mga makakapal na. Bali, pipinturahan pa po natin to ng epoxy primer. Tapos lilinisin natin ng husto yung bubong. I-adjust natin to. Yan, i-adjust natin. Ito ang gutter. Yan, lilinisin na natin ng husto. Pipinturahan po natin ng roof guard yan. Bali, ang gagamitin na lang po namin pala is chocolate brown na. Para ano puting nga, kasi kapag kulay pula, pag nag-fade, yan na medyo malabo na naman. Chocolate brown na para mas maganda. Wala namang kaso kung kahit anong kulay po. Doon tayo sa chocolate brown para mas maganda. Master Jojo, good morning. Good morning. Ano, isang galon na natin to? Epoxy primer or litro lang? Kunin ko yung litro lang, no? Kunin ko muna yung iba doon, yung natira. Baka nga yun, natira, klase na yun. Oo, yung natira, no? Yan, gagamitan muna namin ng epoxy primer to pag nalinis ng husto. Pati itong gutter. Itong gutter na ginamit dito, siguro ano to, smoke stainless to. Kasi hindi po siya masyadong nangangalawang, madumi lang. Yan, smoke stainless siguro yung ginamit. Yan, epoxy primer, then pipinturahan natin ang roof guard. Yan, may mga kailangan pa tayo. Pati ito na dyan. Ito, ayusin na rin to. Ito na, ayusin din to. Diba? Dalawang elbow. Ditres lang na, Jo. Ditres lang. Sige. Pero na po. So sa susunod, kung meron kayong ganitong unit, ang gawin nyo, ano nyo na, simula doon, bubungan nyo na papunta dito. Wag nyo nang palitawin yung slab na ganyan, kasi may ginawa kami sa phase 6. Medyo komplikado nga yung ganun na ginawa namin kasi may kahinaan pa rin. Pero alaga naman sa maintenance, pero mas maigi na to. Yan, bububungan nyo yan. Meron kasi ibang paniniwala na bakit bububungan yung slab, slab na. Pero hindi nila alam yung ganyang senaryo na mas madelikado po yan sa tulo. So dito pa lang kami, yan pa lang po yung area na kung saan tatanggalin namin yung tubig. Pero may mga problema pa. So tubig po na leak problem po yun. Pero may mga problema pa po rito sa gilid. Yan, marami pa yan. Aayusin pa namin yung pati dito. Yan pang matagalan na, Adonis, no? Pero ito, pansamantagal. Yan, pansamantagal to kasi hindi ho tayo yung gumawa nito eh. Manipis yung bubong, no? Yan, mali-alaga lang to sa maintenance. Yan, pinayuhan naman namin si ma'am, pero sabi ni ma'am, pag magka extra budget daw siya, balak niya po itong ipa-renovate lahat to. Yan. Umalis muna tayo sa site. Yan, bibisitahin ko lang po muna si Bilog dahil may sakit ngayon. Siguro trangkaso to kasi uso ngayon yung mga sakit talaga. Ano, okay ka lang? Ha? Sakit ka. Sobrahan ka yata eh. Anong status mo? Ayos naman. Papasok ka, hindi, magpahinga ka na lang. Itong kulay light blue, every 6 hours. Tapos kapag medyo bumuti ka na, wag mo inumin na to. Tapos ito naman dark blue, every 4 hours. Uminom ka na maraming tubig, ya. Marami. O yung sahod mo, anuin mo na lang. Papadala ko kay papa mo. Pang ano mo, pang gastos mo rito. Hindi na ako magtatagal, ha. Magpagaling ka, ha. Sige. May mga pagkakataon talaga na sa ganitong klase ng trabaho, hindi talaga naaayon sa plano. Kasi nakadepende naman po talaga tayo sa mga tao. Kahit naman sa lahat ng aspeto ng negosyo, tao talaga.
tao po ang nagbibigay buhay sa ating mga proyekto. Kagaya ni Bilog, isa po yan sa mga maaasahan natin dito sa house renovation. Pero kailangan niya po magpahinga. Yun ang kinakailangan. Mahirap na, baka mabinat. Usong-uso ang sakit niya yan. Okay, balik na tayo. Kita nyo naman, no, yung weather ngayon, diba? Oh, grabe. Sana wag naman pong umulan. Wag mo muna ibagsak yan, ganyan ka lang muna. Mamayang hapon na lang siguro. Okay, tara. Balik tayo rito sa third project natin. So, nag-lilig test kami rito. Gamit lang yung balde, bubuhusan namin sa taas. Tsaka naglinis na rin yata sila. Naglinis na kayo, no? Naglinis na sila. Ganda ng weather natin. O, batiin natin, ha. Baka magtampo. O, kanina, ang sama-sama, eh. O, ngayon, o. Araw. Laking tulong kasi nito. Hindi na namin matatapos to kapag masama yung panahon. Alright, tayo. Ibubuhos na sa gutter. Ibubuhos sa gutter. Ito nga palang gumawa nito. Naglagay po sila ng downspout dito sa extension area, pero naka-expose siya. Kaya ganyan. Tapos dito may catch basin. Yan si Adonis. Buhusan yung taas. Yan, naglilinis na sila para malinis na malinis. Tapos leak test to mamaya. Yan na. Yan, okay na pala yung process natin. Tapos nakapalitada na yun para nakalak na. Yan, bago kasi ito piturahan ng primer, kailangan malinis. Smoke stainless pala yung ginamit dito. Primer. Para malinis ng husto. Tapos air dry na lang to kasi maganda naman po yung weather. Hintayin lang natin matuyo. Pero yun dun banda, pupunasan na lang namin. May lubog na part na yero eh. Okay mga karos, ito after break time. Yan, babalik na po ulit tayo doon sa phase 3 para makapagbigay po ng update doon sa ginawa nating roof repair dito sa back extension. And shoutout muna kay Sir Marvin at saka kay Ma'am Erica Gonzalez from Dubai. Yan, meron din po ako naispatan na comment regarding po dito sa ginagawa naming roof repair dito sa Angeles sa may phase 3. Magbibigay tayo ng konting idea. So, update na tayo. Tara. Yan, happy anniversary nga pala sa magpartner kay Kuya Rigor tsaka sa misis niya.
Dapat hindi papasok si Kuya ngayon eh. Kaya maraming salamat kay Kuya. So, magsi-celebrate na lang kayo Kuya pag uwi. Ayun. Sakto sahod no, may pera. Ayan na po yung nagagawa ni Kuya Rigor dito. Mapapansin nyo lang dun sa TV console, hindi masyadong pininturahan lahat. Dahil merong ibang part po ng area na may wall-fluted panel installation, yung WPC. Yan na po yung design. Ang puti-puti na. Tapos itong araw nga po pala na to, kaya pinaschedule na rin natin itong sa taas. Talagang kailangan na magawa na para under observation na. Kaya as soon as possible kailangan magawa, basta ganyan po kaganda yung weather. Yan, nalanganin pa nga pero kailangan nang gawin dahil may mga cabinet na. So pag nagkaroon po kasi ng tulo to, mamamahay yung mga tubig dito sa ibabaw ng cabinet. So mahirap linisin yan. Kahit sabihin natin aluminum to, hindi to mabubulok. Kaya hindi siya mabubulok, importante pa rin po na walang pumasok na tubig. Tsaka yung tsaka yung PVC panel naman natin, hindi rin naman po yung mabubulok. Pero syempre, as soon as possible, magawan po natin ang paraan. Yan, may outlet yan dito para madudukot po yan kung sakali magkaroon ng leak problem. May tagas. Ay, sa taas tayo. Dito muna natin tingnan bago tayo makyat. Yan, ang ganda na rito. Halos natatapos na yung pintura sa wall. Ang ganda na. Tapos yung bibira nga po pala ng mga bintana, kornisa. Yan, ikutan ulit ni Kuya Dindo yan. Ang ganda na. Diba? Ayos. Okay, dito tayo. Yan. Yan, nagpa-primer na pala ng epoxy. So ito bagong yero to, bagong flashing. Ayan na si Adonis. Nag-a-apply na siya ng Elastosil. Meron po palang nag-comment. Shoutout po kay Sir Jeff Mitch. Ayun yung comment niya. Okay, pwede naman po kasi yung sinasuggest niya. So sabi niya, wag na daw lagyan tong bubong kasi bubong na rin naman po daw yung slab. Yung waterproofing na sinasuggest niya, pang ano lang po yun, hindi po yung pang matagalan. Di ba, Donis? Hindi yung pang matagalan. Kasi ang ginawa ko kasi rito, wala siyang sukalo. Tapos syempre, iba ho kasi yung gumawa ng bubong na to. Hindi na natin kayang remedyohan yun. Pwede pa yon, lalagyan ng sukalo. Kaso nga lang, wala namang gutter. Saan naman pupunta yung tubig? So dito pa din. So ang tinakpan natin dito, sir, bali yung nakikita niyong pagitan ng yero at nung slab ng TNB. Ayun, yan ang tinakpan natin. Ito po, pang matagalan na to. Isa yan sa mga pamamaraan na ginagawa natin kung talagang gusto natin matanggal yung leak problem. So matindi po kasi yung leak problem dito. Kala mo rainfalls. Yan, kasi dinikit lang nung gumawa nito yung bubong niya na may flashing dito sa sa slab ng TNB. So ito yung ginawa nating solusyon dyan. Kita nyo may flashing pa nga ito eh. May flashing pa yan. So dito kapag umulan, kailangan dumaloy dito yung tubig. So nakaklibi na yan papunta rito. At ang isa pang dahilan doon, balang araw po magpapagawa po ng extension yan, yung kabila. So pag nagpagawa ng extension yan, hindi naman pwede yung tubig papunta doon. So yun po yung isang dahilan kung bakit ito binubungan pa natin. Diba? Yan Bali nag-a-apply na si Adonis ng ating Elastosil. Marami pa doon? Ha? Konti na lang. Tatakbo muna ako. Ma'am, meron dyan. May laman. Okay. So ang gagawin po rito, epoxy primer. Ito yung existing na yero na inabot namin. Sabi ko kay client, tatagal pa po yung buhay nito, wag muna nating palitan para hindi masyadong maging magastos. So yan, Elastosil muna lahat. Tapos mag-epoxy primer. Applyan po na epoxy primer po yan, yan buo. Tapos magbo-voice and roof guard tayo. Dito doon, may problema rin dito eh. Dito yun, sir. Sa Yan nagpaparing kami, may dumadalo na tubig dito sa paring papunta namin. Dito. Papunta pero dito malinis to. Okay. Pero idamay natin to. Pinturahan natin to.
Lahat, oo. Para tumagal naman yung buhay niya. Kasya na kaya yan doon? Last to seal mo? Sa kabila pa? Okay, sige. Yan na, takbo muna tayo ng materyales. Sana may bukas pa dahil linggo ngayon. Yan, pipinturahan natin to. Chocolate brown na nga lang yung gagamitin natin dito para mapakita talaga natin na bago yung pintura. Yung kasi bagong yero yun eh. Blower, ayun, para luminis dyan. Kaya mong dukutin yan doon? Sa lumadlap. Oh, sanay ka sa dukutan ah. Dating taga Quiapo, Jo. Mga batay tanggol. Yan, kailangan niya po kasi yan, madukot para safe, no? Safe tayo. Kami, ang ginagawa namin para kasya yung kamay, maganda sana malaki yung gutter. Ilan ba yung ginagawa natin ngayon? 20? 20 cm? 20 cm. Tapos ito hindi masyado nakadikit. Hindi siya masyado nakadikit po dito sa flashing. Para pag nag-maintenance, yan kagaya niyan, lahat naman ng pinapahid natin dyan, balang araw ma-expired yan eh, mawawala ng visa. Kailangan ng maintenance. Ito yung maintenance na tinatawag. Wala naman forever eh, no? Ayan, oh. Dukot na dukot ni ano, ni Adonis, oh. Magaling sa dukutan to. Ayan, oh. Ayan. Konting primer na lang po rito. Matatapos na tayo sa primer. Then application na po nung roof guard. Ito nga po palang banda rito. Ano po to? Yung bagong yero, pininturahan na rin namin para maganda po yung kalalabasan, di ba? Malinis. Ang itsura niya. Naka-flashing din po tayo dyan. Ang ganda na kasi ng bahay ni Ma'am sa baba dito sa extension. Tapos pag may tulo, hindi naman po maganda. Bali ito under observation naman to. Hindi nangangahulugan na inayos namin ay wala ng tulo. Obserbahan natin to. Kapag lumakas po yung ulan, pupuntahan natin to dito. Titingnan natin kung natuluyan na nawala yung tulo rito. Yan, kapag okay na, effective yung mga ginawa natin dito, di ba? Dinamay na namin yung loob. Yung stainless hindi naman advisable pinturahan eh. Pero makakatulong din yan. Pinturahan na rin natin para kahit papano dagdag tibay. Magastos lang sa sealant. Nakakaano na ho kami, nakaka2 litro na. Dinamay na namin tong dugtungan. Yan, baliktad kasi yung pagkaka-install. Yan, silyado ulit. Ayos, halos tapos na. Pinapatayo na lang po ng konti yung sealant. Kasi kapag bagong pahid po yan, napakan yung yero, maaaring gumalaw pa. Baka mabitak. Yan, patitigasin na ng konti tapos waterproofing na. Dito rin, ayan oh. Ang laki ng mga bitak niya. Yan, sisilyaduhin din po natin. Ay, dadamay na po natin sa waterproofing yan. Okay na po tayo rito. Ito na po yung resulta. Bali, ito dinamay na rin po namin. Yan na. Kailangan ko pumunta ron. Meron pa naman tong second coating na kailangan ko siyang apakan. Yan, panigurado kasi pag inapakan natin magkakaroon ng footmarks. Yeah. Yun o. Para bahagyan luminis,
Yan, pipinturahan na lang po yan, yung pinaka downspout na yan. Tapos binago na namin yung location ng downspout. Dito na lang po namin nilagay. Kaya para pagka yung volume ng tubig, malakas ang ulan galing dyan sa second floor, kahit papaano, mahina na pagdating dito. So ito na yung pinaka resulta ng mga ginawa namin dito. Yan. Pininturahan na lang natin to para luminis. Bali first coating pa lang to, meron pa tong second coating. Diba? Kahit papaano, nagawa natin ng paraan. Sayang naman po kasi kung ang ganda na po ng ilalim nito, yung pinakababa, tapos puro problema sa tulo. Isa yan sa mga ginawa natin. So ito, isa sa mga problema, itong part na to, concrete slab, katabi niya is long span roofing na nagkaroon po ng matinding leak problem. Pero ito yung isa sa mga solusyon na ginawa namin. Okay, sana nagustuhan nyo po mga Karaos yung ating video ngayong araw po ng linggo regarding po dito. So isang idea to kung nahihirapan kayong tanggalin or alisin yung tulo sa pagitan po ng concrete slab at saka nitong ating long span roofing ng bubong. Isa to sa mga magagandang idea. Alright, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna. Yeah boy, happy birthday! Thank you, boss. Aba, masaya ba? Kuya Ronald, happy birthday. Oh, isang happy birthday muna kay Kuya Ronald. Happy birthday! Ayan, nagkasabay pa kayo. Michael, Jericho, pakibilang. Ayos? Ayos ba? kabilang na lang po kung kulang or sobra. Jericho. May pasok tayo bukas May pasok. Pasok. Tayo. 132. Tapos papi naman. Tamang inom lang kuya. Thank you. Malamang yan, mag-iinuman yan, birthday Pasok bukas sa Lunes. Oy, Ricky. Ma'am. Lunes Kukontrolin ko siya mamaya. Ay di, kasama to. Kasama to, iinom din to. No? Monday sickness yan. Monday Friday. Malakas na ako eh. Yung Monday nito, nagiging linggo eh. Pero kagagaya, kailangan mahawaan mo ko.